Now, every Sunday afternoon po, pinag-aaralan po natin ang Book of Leviticus. Now, buksan niyo po ang inyong pong mga Bible sa Book of Leviticus, and we know na ang Book of Leviticus po ay bahagi po ito ng major prophets sa English Bible, dahilan ito po ay sulat po ni Prophet Jeremiah. At alam natin po ano ang nangyari noong 586 BC. Ito po ay one of the main event na nangyari sa history ng Israel, kung paano ang Babylonian Empire, the Babylonian army ni King Nebuchadnezzar ay sumugod papuntang Israel or Jerusalem upang lusubin at wasakin ang Jerusalem. At alam natin po na nung isa sa mga tao na nag-stay at nanirahan at nanatili sa Jerusalem habang wasak ang buong Jerusalem ay si Jeremiah. At habang sinasaksihan ni Jeremiah yung pagkawasak ng kanyang syudad ng Jerusalem, isinulat niya ang Book of Lamentation, ang libro ng panaghoy. At alam natin na ang Book of Lamentations, ito po ay, ang outline po nito sa chapter 1, ito po ay nagpapatungkol sa pagkawasak ng Jerusalem. Dito po, binigyan ni Jeremiah ng details kung paano ang nangyari sa kanila. And chapter 2, pinakita dito ni Jeremiah na kaya nila nararanasan yon ay dahil sa galit ng Diyos. Dahil ang Diyos ay galit sa kanila. Bakit nagalit ang Diyos? Dahil sa kanilang rebelde, sa kanilang pagkasalanan, sa kanilang mga Diyos-Diyosan. In chapter 3, sa gitna ng Book of Lamentation, ipinakita ni Jeremiah yung katangian ng Diyos na kahit pinaparusaan sila ng Diyos, ang Diyos ay nananatiling mahabagin, compassion, at faithfulness ng ating Panginoon. Na kahit nararanasan nila yung galit ng Diyos, nananadun pa rin yung habag, awa at katapatan ng Diyos sa kanila. At yan po ang chapter 3. Now, ang chapter 4 ng Book of Lamentation, i-highlight po muli dito ni Jeremiah yung galit po ng Diyos. And in chapter 5, ito po yung nagpapakita nung panalangin ng mga Hudyo na natira sa Jerusalem, the remnant prayer. Ito pong structure na ito sa Hebrew poetry, ito po yung tinatawag na chiastic structure, chiastic structure. Ito pong chapter 1, minamatch po niya yung chapter 5. Yung chapter 2, minamatch po niya yung chapter 4. At sa gitna ng structure, sa chiastic structure, highlight ni Jeremiah na ang main point at main focus sa gitna ng lahat ay ang habag at awa at katapatan ng Panginoon. Now, bilang introduction, nakita natin po in chapter 1 last week na si Jeremiah sa stanza na ito, sa first stanza, alam natin po, ito po'y tula, ito po'y poetry, so we can call it stanza. In the first stanza, in chapter 1, Jeremiah speaks of Jerusalem as a widow and as unclean women. Hinalintulad ni Jeremiah ang Jerusalem sa isang babae na namatayan ng asawa at sa isang babaeng marumi ceremonially. So throughout the stanza, throughout chapter 1, ang syudad po ng Israel, ang syudad ng Jerusalem ay referred sa pronoun she. Kaya mapapansin niyo chapter 1, she, her. It refers po sa Jerusalem. And then dito po sa chapter 1, dinescribe din ni Jeremiah yung punishment na naranasan ng Jerusalem mula sa Diyos upang i-highlight na ang Diyos ay matuwid at makatarungan. Mapapansin niyo po in Lamentations 1:18, the Lord is righteous. Dito, pinakita ni Jeremiah na sa gitna ng nararanasan nilang pagkawasak, sa gitna ng pagkamatay ng mga tao sa Jerusalem, sa gitna ng pagkasunog ng templo, pagkawasak ng templo, sa gitna ng taggutom na nararanasan nila, ipinakita ni Jeremiah na ito pala ay
manifestation na ang Diyos ay makatarungan at matuwid. At dito po sa chapter 1, ipinakita din po ni Jeremiah na ito po'y naglalaman kung ano ang misery, sorrow, and pain na nararanasan ng Jerusalem noong mga panahon yun. Sorrow, misery, and pain. At dito sa chapter 1 din, which is ating pag-aaralan, not only the punishment na natanggap nila, yung misery, sorrow, and pain, and also dito binigyang detalye in first stanza ni Jeremiah kung ano ang nangyayari sa kanila during the 1.5 years na besiege ng Babylonian army. Naalala natin sa introduction, nung sumugod po si Nebuchadnezzar noong 588 BC, one of the na war technique na ginawa po ng Babylonian army, pinalibutan ang buong Jerusalem. At hinarangan ang lahat ng daanan upang walang makakapasok at walang makakalabas. Ano pong implication nun? Wala pong supply ang mga tao sa loob ng Jerusalem. At dito binigyan ng detalye ni Jeremiah anong katakot-takot, terrible and horror scenario ang naranasan po ng Jerusalem noong mga panahon ngayon. At yun po ang pag-aaralan natin. Babasahin ko po yung chapter 1 verse 12 and then we're going to pray. Lamentations chapter 1 verse 12. Is it nothing to you, all ye that pass by? Behold and see if there be any sorrow like unto my sorrow, which is done unto me wherewith the Lord had afflicted me in the day of His first anger. Shall we pray? Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon ay nananalangin na tulungan niyo po kami, Ama, na maunawaan po ang Book of Lamentations upang ma-interpret namin ito properly at magkaroon kami, Ama, ng proper application in our life. I pray na Banal na Espiritu ang magbigay sa amin ng kaunawaan sa mga oras nito. Tulungan niyo kami. In Jesus' name we pray. Amen. Tatlong bagay po ang pag-aaralan, ang gusto kong makita natin sa huling bahagi po ng stanza nito. Tatlong bagay po. Una, yung punishment. Punishment na ibinigay ng Diyos sa Jerusalem. Ang Diyos ang kumikilos sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng pagkamatay, sa gitna ng paggutom. Ipinakita dito ni Jeremiah na ang Diyos ang nagpaparusa sa Jerusalem. Pangalawa, ipinakita dito ni Jeremiah yung misery, sorrow, and pain. Misery, sorrow, and pain na naranasan ng Jerusalem. At pangatlo, binigyan ni Jeremiah ng detail yung pag-besiege, yung pagpalibot. Ano ang nangyayari habang sila'y pinalibutan ng Babylonian army. Now in chapter 1 verse 12, pag-aaralan po natin, and by the way, ang approach po ng ating pag-aaral ng Book of Lamentation ay verse by verse. We're going to try na ipaliwanag ang bawat verse upang malaman natin ang proper interpretation ng bawat verse, and then titingnan natin anong application ang makukuha natin from these verses. So in chapter 1 verse 12, nakita natin po last week, by the way, yung pagkawasak po ng Jerusalem. Nakita natin yung chapter 1 verse 1 to 11. Excuse me. Now in verse 12, dito ipinakita ni Jeremiah yung punishment na kanilang natanggap. Now in verse 1 verse 12, sabi dito ni Jeremiah, is it nothing to you, all ye that pass by? Behold, and see if there be any sorrow like unto my sorrow, which is done unto me wherewith the Lord had afflicted me in the day of the fierce anger. Now dito po in this section, Jerusalem speaks as an unclean woman. Naalala nyo in chapter 1 verse 1 to 11, ginagamit ni Jeremiah yung pronoun na she. She. Meaning, dinidescribe. She, her. Pero dito, nagbago po ng pronoun na ginamit si Jeremiah. Ginamit niyan po yung first person. Sabi dito ni Jeremiah sa kanyang sulat, is it nothing to you, all ye that pass by?
Behold and see if there be any sorrow like unto my sorrow. Dito po, yung Jerusalem na ang nagsasalita. First person na. Yung sa chapter 1, verse 1 to 11, dinidescribe ano ang nangyari sa Jerusalem. Pero dito, gumamit na si Jeremiah ng first person upang anong dahilan? Dito po, substitute na ni Jeremiah yung pronoun na she with I or me or my to encourage the Israelites to express their individual feelings through testimony. Dito, nagsasalita na po ang Jerusalem upang ipakita, gawing personal ng mga Hudyo yung kalungkutan na naranasan nila. So, I want you to observe na nagbago na ng pronoun. Sa unang bahagi, chapter 1 to 11, Jeremiah is describing Jerusalem as a widow, as an unclean woman. Pero dito, ginamit ni Jeremiah yung first person upang ipakita na yung Jerusalem ang nagsasalita as a menstruous woman. Now, verse 12, gusto kong pansinin nyo in verse 12, dito, pinakita ni Jeremiah yung sa section na ito, yung punishment which is done unto me. Sabi ng verse 12, yung gitnang bahagi ng verse 12, if there be any sorrow like unto my sorrow, which is done unto me. Ito yung Jerusalem, para siyang isang babaeng nagsasalita na sabi niya, merong ginawa ang Diyos unto me. Merong ginawa ang Diyos sa akin. The things, the punishment that the Lord had done unto me. So gusto kong obserbahan ninyo yun. Dito din, in chapter 12, sabi ni Jeremiah, sabi ng babae, which is represent Jerusalem, Jeremiah started this section by asking the nation around her, is it nothing to you, only that pass by? Imagine niyo ang Jerusalem is isang babae na tinarato siyang unclean woman at ang sabi niya, is it nothing to you, only that pass by? Wala ba sa inyo? Baliwala ba sa inyo ang lahat ng bagay na nararanasan ko? Sabi dito ng woman, behold and see if there be any sorrow like unto my sorrow. Ang point dito ng verse 12, ang tanong niya, do you not observe what happened to me? Ibig sabihin po dito, ang Jerusalem, kasama niya yung mga kapitbahay niyang bansa. Sinasabi dito ng Jerusalem, hindi ba niyo nakikita kung anong nararanasan kong kalungkutan? At kung kalungkutan kong nararanasan, ay wala kayong ihahalin tulad na anumang kalungkutan sa kalungkutan nararanasan ko. Dito po ina-address ng babae, which is Jerusalem. So whenever I use she, it represents Jerusalem. She is asking the nations around her, don't you observe what is happening to me? What kind of sorrows ang nararanasan ko? And by the way, this sorrow is done unto me by Jehovah. Sabi doon ng verse 12, which is done unto me, wherewith the Lord had afflicted me in the day of his first anger. She then asked to behold her sorrow, pain, or affliction, which is done unto her by the Lord in the day of his first anger. Dito, kinakausap ng babae, yung kanyang mga kapitbahay na bansa, hindi niyo ba nakikita anong nararanasan kong kalungkutan? At itong kalungkutan na nararanasan ko, ito'y ginawa ng Diyos sa akin. Ako ay in-afflict ng Diyos sa araw ng kanyang matinding galit. Dito, nireveal ni Jeremiah ang dahilan kung bakit nila nararanasan ang pagkawasak ng Jerusalem. Yung writer dito, nireveal niya na behind everything na nangyari sa Jerusalem, ito palang lahat ng ito ay kaparusahan ng Diyos sa bansang Israel dahilan ang Diyos ay galit sa kanila. Yung word na fierce anger, ito po ay burning anger. Burning anger. Nakita na ba kayo ng isang tao na punong-puno ng galit? Meron pagkakaiba yung galit lang, galit ako sa'yo, pero iba yung punong-puno ng galit. At dyan ginamit ni Jeremiah yung first anger of the Lord. Just think about that. The chosen people of God
Israel, Jerusalem, ang Panginoon ay matindi ang kanyang galit sa kanya. At dito, pinakita ni Jeremiah na kaya pala namin ito nararanasan is dahil sa galit ng Diyos. Dito in verse 12, tinanong ng woman, tinanong ng unclean woman ang mga kapitbahay niyang bansa. Hindi niyo ba na-obserban? Baliwala ba sa inyo ang aking nararanasan ngayong kalungkutan? And that's what Jerusalem is saying. Verse 13. Now, verse 13 to 15, gusto kong pansinin ninyo yung 13 to 15. So, chapter 12 is an introduction. Kausap ni ng unclean woman yung mga kapitbahay niyang bansa, yung mga lovers and friends niya na nag-iwan sa kanya. At dito, sa chapter 1, verse 13 to 15, ito po ay naglalaman ng listahan ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa Jerusalem. So, verse 13 to 15, it is Jehovah God who is working to the Jerusalem. Titingnan po natin. Una, in verse 13, from above had he sent fire into my bones, and it prevailed against them. Dito po, unang bagay na sinabi dito ni Jeremiah, from above, the Lord had sent fire into my bones and it prevailed against my bones. Dito, ito po ay expression this is the expression of her pain, of her physical pain. Yung pong binanggit niya na apoy na nanggaling sa langit, na nag-overpower ng aking mga buto, yun po ay expression ng unclean woman sa kanya pong matinding physical pain na nararanasan. Ang bones po dito regarded as the bodily organs in which the pain is most felt. Alam niyo po ba sa anatomy, ang pinakamasakit na organ kapag kayo ang tinatamaan ay ang bone? Kung ikaw, pagka nag-interview po kayo ng mga may cancer, and yung cancer ay pumasok na sa mga buto, napakatindi po ang sakit ng bones. So dito ipinakita ni Jeremiah yung intense pain na nararanasan nila. Ito'y gawa pala ng Diyos. The fire from heaven came down and overcame or prevailed against my bone. Sa una po yan. The fire from above penetrates and overpowers your bone. Na yung tindi ng sakit na nararanasan nila ay ang Diyos pala ang nag-punish nito sa kanila. Pangalawa, in verse 13, the Lord had spread a net for my pit. Sabi doon, in verse 13, He had spread a net for my pit. He had turned me back. He had made me desolate and faint all the day. The Lord had spread a net for my pit. Ibig sabihin po nito, she says, the unclean woman says that God, Jehovah God, placed nets for the feet, which thus were caught and made her fall heavily. Ang Diyos ay nagbigay ng net, naglagay ng net, upang itong unclean woman ito ay bumagsak heavily. Na kaya pala sila bumagsak as a nation, kaya pa sila sinakop ng Babylonian, is because of the net na nilagay ng Diyos sa kanilang mga paa. Imagine niyo na ikaw ay hinahabol ng isang gustong saktan ka, at kung ang net ay lumapat at pinalibutan ng iyong paa, anong mangyayari sa iyo? Babagsak ka na lamang. At yun yung language na tinutukoy dito ni Jeremiah. Ang Diyos ay nagbigay ng net na nagpalibot, nag-entangle sa aking mga paa, kaya ako bumagsak heavily. Ano pa? In verse 13, the Lord had made me desolate and faint all day. Dito in-acknowledge ng unclean woman, she acknowledged that the devastation and weakness that she feels all day are part of the punishment of the Lord. Devastation. The word devastation po, ibig sabihin po na yung very shock and upset and weakness. Na sabi ng verse 13, He had made me desolate and faint all the day. Just think about that. Mula ng paggising nila sa umaga hanggang matapos yung gabi, ang nararanasan nila ay devastation or weakness. So lahat ng yon ay nanggaling sa Panginoon. In verse 14, ano pa? In verse 14, the yoke of my transgression is bound by His hand. They are
wreath and come up upon my neck. He had made my strength to fall. The Lord had delivered me into their hands, from whom I am not able to rise. Dito, sabi dito ng unclean woman, the yoke of my transgression is bound by the Lord's hand. Yung bigat or burden ng aking mga kasalanan ay ginapos ng kamay ng Diyos. Now, imagine niyo isang kalabaw. Yung yoke na tinutukoy dito ay yung yoke na ipinapatong sa likod ng animal na napakabigat. Imagine niyo maraming buko ang nasa cart tapos ipapatong yun sa kalabaw. Yun yung yoke na tinutukoy dito. At dito ipinakita ni Jeremiah yung kasalanan nila ay merong kabigatan. At yung kabigatan ng kasalanan nila ay ipinatong sa pamamagitan ng kamay ng Diyos sa kanilang mga likuran. Yan ang sinasabi dito ni Jeremiah. The yoke of my transgression is bound by the Lord's hand. Ang Diyos mismo ang nagpatong ng bigat ng aming mga pagsuway sa aming likuran. Yung yoke and burden dito, ito po ay dahilan ng kanilang transgression. Yung yoke is bound, not only bound, it is also wreathed. Yung wreathed. Meaning po noon ay interwoven upon her neck by the hand of the Lord's justice. Ibig sabihin lamang, ang Diyos ang nagsigurado na yung kabigatan ng kanilang mga kasalanan ay mararanasan nila. At yan ang tinutukoy dito ni Jeremiah. Yung bigat ng aming mga pagsuway, sinigurado ng Diyos na mararanasan namin yung lahat ng kabigatan na yun. Ano pa? Dito in verse 14, the Lord had made my strength to fall. Dahil sa kabigatan, yoke or burden aming dinadala, ang Diyos ay ginawa na ang aming mga kalakasan ay bumagsak. Sabi doon, verse 14, He had made my strength to fall. Dahilan sa bigat ng aming mga kasalanan, na sinigurado ng Diyos na mapataw sa amin, yung aming mga kalakasan ay bumagsak. Ito ay nagdadahilan sa kanilang bigat, burden ng transgression na kanilang dinadala. In verse 14 as well, the Lord had delivered me into their hands, from whom I am not able to rise. Dito ay pinakita ng unclean woman na dahilan sa kanyang kahinaan. Dahil sa kanyang kahinaan na resulta ng pagdala ng burden na ipinataw ng Diyos sa kanila, idiniliver sila ng Diyos sa mga kamay ng kanilang mga kaaway na kung saan hindi nila kayang tayuan or labanan ang mga kaaway nila. So para siyang domino effect. Yung burden, ipinataw ng Diyos sa kanila, dahilan dyan, naging mahina sila, dahilan dyan, bumagsak sila sa kanilang mga kaaway. And just think about that, na ito po yung larawan, kung titingnan niyo po ito, kung titingnan niyo po ang nangyari sa Jerusalem, ito po yung nagbibigay ng larawan kung paano habang sila'y pinapalibutan ng Babylonian army. Just think about 1.5 years. 18 months silang pinalibutan. At nung napagdesisyonan ni King Nebuchadnezzar, okay, mahina na ang mga nasa loob, malnourished na, probably patay na yung kanilang ibang sundalo, lusog na tayo. Meron bang pagkakataon na sila'y managumpay sa isang army na makapangyarihan at malulusog? So ito po yung picture na merong burden na ipinataw sa kanila ang Diyos. Dahilan doon, nanghina sila. Nang dahilan doon, bumagsak sila sa kamay ng mga kalaban nila. Kaya sabi dito ni Jeremiah, the Lord deliver me into their hands, from whom I am not able to rise up. Yung aking mga kaaway na lulusob sa akin, hindi ko sila kayang labanan. Bakit? Bakit hindi kayang labanan? May army naman ng Jerusalem. Mahina na sila. Imagine niyo 1.5 years kayo doon. So, now verse 15, ito na ngayon ang nangyari.
Tandaan nyo, ito pong 13 to 15, ang Diyos ang kumikilos upang parusahan ng Jerusalem. Verse 15, the Lord had trodden underfoot all my mighty men in the midst of me. He had called an assembly against me to crush my young men. The Lord had trodden the virgin, the daughter of Judah, as in winepress. Now, imagine niyo po ito. So, imagine niyo ito po yung wall ng Jerusalem. And then ito po yung mga army. Nakapalibot po for 1.5 years. Sabi ni Jeremiah, the burden of my transgression is bound. Dahilan doon, nanghina sila, at dahilan doon, hindi nila kayang labanan ang kanilang mga kaaway. At sabi dito in verse 15, nung pumasok ang Babylonian army, yung napagdesisyonan ni King Nebuchadnezzar na pumasok, ano ang ginawa nila? The Lord had trodden underfoot all my mighty men in the midst of me. Nakakita na kayo ng paano kinakatasan yung ubas ng unang panahon? Yung wine, ngayon kasi may mga masina. Dati meron tinatawag na wine press. A wine press, para siyang bato siya na medyo malalim, ilalagay doon ang lahat ng ubas at yayapakan ng mga farmer yung ubas, lahat ng ubas, siguro 3 sako, 10 sakong ubas, yayapakan nila. At yung wine press nila, meron siyang design na merong tuluan kung saan doon yung katas ng ubas ay tutulo at yun na yung wine. Yun yung wine press. Anong nangyayari sa wine, sa bunga ng grape? Sa grape, pagka yun ay niyapakan, trodden down and crushed hanggang magdudurog-durog. Dito, in-explain ni Jeremiah through this poetry, nung mahina na sila at nung pumasok na ang Babylonian army, para silang mga ubas na niyapakan ng Diyos. Of course, ang Diyos ang kumikilos, pero through the Babylonian army. Anong nangyari sa kanila? Sabi doon, she is like as a winepress, not only trodden down, meaning hindi lamang niyapakan into pieces, but also crushed as grapes in the winepress of the Lord's wrath. Just think about na habang nilulusob siguro, pumasok na yung mga army ng Babylonia, mahina na sila, wala na silang kalaban-laban. Sa paningin ni Jeremiah, it is the Lord who is trodden down us. Ang Diyos ang yumayapak sa amin. Ang Diyos ang nagsumisira sa amin. Sa kanyang winepress of His wrath. At dito, sabi ng verse 15, the Lord had called an assembly. Tumawag ang Diyos ng assembly. Sinong assembly do? The Babylonian army. To trodden and crush all her mighty men, lahat ng malalakas na lalaki, all the young men and women. Sabi ng verse 15, makikita niyo sa verse 15, all my mighty men. Verse 15, my young men. Verse 15, the virgin, the daughter of Judah, as in a winepress. We don't know what really happened, pero what I can see here is habang pumasok ang Babylonian army, pinagpapatay probably ang mga tao ito. Parang isang farmer na siniyayapakan ang ubas hanggang masira yung ubas. Yan ang nakita ni Jeremiah. Ang Diyos ay tumawag ng assembly upang yapakan kami at yung aming lahat ng aming malalakas na lalaki, yung mga bata naming lalaki, yung mga kababaihan namin, para silang mga ubas na nawasak. Not only that, mapapansin nyo din dito in verse 16, hindi lamang yung mga matatandang, malalakas na lalaki, batang lalaki, mga kababaihan. In verse 16 also, for this thing I weep, my eye runneth down with water, because the comforter that should relieve my soul is far from me. Verse 16, yung huling bahagi, my children are desolate because the enemy prevailed. So any kind of people inside the city of Jerusalem is crushed like a grapes, like a cluster of grapes. Dito pinakita ni Jeremiah, I don't know what Jeremiah saw. Just for example, for illustration purposes, probably si Jeremiah nasa isang kwarto habang nakikita niya yung pumapasok yung Babylonian army.
nakita niya na para kaming kaming mga ubas na niyayapakan ng Diyos. Ang Diyos ay tumawag ng assembly upang kami yapakan. So dito dinidescribe ni Jeremiah ang punishment na nararanasan nila. In verse 17, makikita nyo dito, in verse 17, Zion spreadeth for her hands, and there is none to comfort her. The Lord had commanded concerning Jacob that his adversary should be round about him. Jerusalem is as menstruous woman among them. Ang Panginoon, sabi doon, the Lord commanded that Zion adversaries, ang Zion po refers po to sa Jerusalem, Zion's adversary or kaaway ng Jerusalem should be round about him. Ibig sabihin, behind the scene ng mga nangyayari, ang Diyos pala ang nag-utos sa Babylonian army, palibutan nyo ang Jerusalem, round about him. So, dito pinakita ni Jeremiah, ang Diyos ang kumikilos sa amin. Ang Diyos ang nagpaparusa sa amin. Dahil sa galit ng Diyos. Dahil sa galit ng Diyos. Dito, alam natin na 1.5 years silang pinalibutan at yun ay bahagi pala ng parusa ng Diyos sa kanila. Dito, in verse 17, we see that she is likened to a menstruous woman or unclean woman among her enemies. Habang nararanasan nila ang mga bagay na ito, sabi ni Jeremiah, kami ay parang isang babaeng unclean, despised, menstruous woman. What a situation na naranasan nila. And dito in verse 16, dahilan sa kanilang mga punishment na natanggap mula sa Panginoon, anong magagawa na lang ng babaeng ito, ng unclean woman na ito? Sabi ng verse 16, for these things I weep. Wala siyang kayang gawin kundi umiyak na lamang sa isang tabi. For this thing I weep, mine eye runneth down with water, because the comforter that should relieve my soul is far from me. Sa gitna ng nararanasan nila, anong magagawa ng Jerusalem? Mahina sila. Wala silang laban. Pinaparusahan sila ng Diyos. Walang kayang gawin itong babaeng ito, the unclean woman, kundi umiyak na lamang. Umiyak na lamang. Why? What's the reason? Dahil yung comforter na dapat magko-comfort sa kanila ay wala. Sino yung comforter na tinutukoy dito ni Jeremiah? Who's this comforter? Jehovah God. Yung Diyos na dapat magkakalinga sa kanila. Yung Diyos na tutulong sana sa kanila ay wala. Hindi sila sinasamahan. In verse 17, sabi dito ni Jeremiah, Zion spreadeth forth her hands, and there's none to comfort her. Humihingi siya ng tulong. Anong tinutukoy dito? Humihingi siya ng tulong sa mga kaibigan niyang bansa dati. Nung time ni King Zedekiah, yung mga kalyado ni King Zedekiah, humingi siya ng tulong. Pero, question, meron bang tumulong sa Jerusalem? And none to comfort her. Yung kanilang hari, tumakas papuntang Jericho. Ang Panginoon, hindi sila sinamahan. Pinaparusahan sila ng Diyos. At yung mga kalyadong bansa, yung Egypt, yung Edom, and other nation, hindi sila tinulungan. Kaya sabi ng unclean woman dito, I'm spreading forth my hands, and there's none to comfort her. What a situation na naranasan nila. So dito, and the sharpest hurt, pinakamatinding pigati or pinakamatinding sakit na naranasan ng unclean woman na ito, yung widow woman na ito is yung kanyang Diyos na kanyang ultimate comforter abandoned her. Yung Diyos na tinawag sila mula sa pagkakaalipin sa Egypt, sinamahan sila ng 40 years sa wilderness, sinamahan sila as Joshua conquered the promised land, sinamahan sila na ma-establish yung kaharian ni David, kaharian ni Saul, ni Solomon. Nasaan ngayon yung Diyos na yun? Humihingi siya ng tulong, ng comfort,
Pero walang nagko-comfort sa kanya. At anong ginagawa na lamang ng babaeng ito? She just weep. At night, mine eye, run it down with water. What a situation na naranasan ng Jerusalem. Now, in verse 18, dito ipinakita ni Jeremiah ang tema ng Book of Lamentations. Jeremiah shows the theme of the book that punishment that Jerusalem received is the manifestation of the Lord's righteousness. Verse 18, habang nararanasan nila ito, sabi ni Jeremiah, the Lord is righteous. The Lord is righteous. Pwede magreklamo dito si Jeremiah? Pwede dito si Jeremiah mga tuwiran? Pwede dito si Jeremiah ay makipagtalo sa Diyos? Pero anong naging response ni Jeremiah habang nararanasan nila ito? He magnified the righteousness of the Lord. The Lord is righteous. Anong ibig sabihin ng righteous? Ang righteous po ay ganito. Kapag ka merong kasalanan, hindi hahayaan ng Diyos na hindi bayaran ng kasalanan na yun. That is righteousness. Kung halimbawa ako ay mabuting tao at merong ginawang salbahe sa akin, pagka halimbawa may nagnakaw sa akin, and then sabi ko, dahil napakabuti ko naman, hayaan mo na, iyon na yung ninakaw mo sa akin, 1,000,000 piso. Parang ganon. Hindi ko siya pinakulong. Hindi ko siya pinagbayad. Hindi po ako righteous. Ang righteous po ay ganito. Meron kang ginawang kasalanan sa akin, sisiguraduhin ko na babayaran mo ang kasalanan mo. That is justice and righteousness. At dito, pinakita ni Jeremiah, behind everything na nangyayari sa kanila, the Lord is righteous. The Lord is righteous. For I have rebelled against His commandment. Ang Diyos ay makatarungan dahilan ako ay nagrebelde sa kautusan ng Diyos. And dito, in-acknowledge niya na kaya nila nararanasan ang punishment na ito ay dahilan sa kanilang rebelde sa kautusan ng Panginoon. Similar to sa verse 12. Tingnan niyo po, in verse 12. In verse 12, similar to, in verse 18, in verse 18, pagkatapos po nun, pansinin niyo po yung huling bahagi ng verse 18. Here, I pray you, all people, and behold my sorrow. My virgins and my young men are gone into captivity. Dito, tinawag po muli niya ang kausap ng unclean woman. Sino yung kausap ng unclean woman dito? Yung mga kaibigan niya. Yung mga kaibigan niyang bansa. Similar to in verse 12. Naalala niyo dun sa verse 12? Is it nothing to you, all ye that pass by? Baliwala ba sa inyo, kayo na dumadaan? Dito, tinawag uli ni Jeremiah ng unclean woman yung mga tao sa paligid niya. Here, pakinggan nyo, I pray you, all people, and behold my sorrows. Lahat kayo, tingnan nyo ang aking kalungkutan. Tingnan nyo ang aking kalungkutan, sabi ng unclean woman. Hear and behold my sorrow. And that's the invitation ng Jerusalem dito. Bakit? Dahil yung mga kaibigan niyang bansa na nasa paligid nila, hindi sila tinulungan. Hindi sila tinulungan. Sabi dito ng unclean woman, my virgin and my young men are gone into captivity. May mga kinuha po na naging captive ang Babylonian. Now dito in verse 19, may request na basahin po natin ang verse 19. Ready? Read. I called for my lovers, but they deceived me. My priests and my elders gave up the ghost in the city, while they sought their meat to relieve their souls. Dito ipinakita uli na sabi ng unclean woman, tinatawag ko yung aking mga nagmamahal sa akin, all my lovers. Pero anong ginawa nila? Dinaya nila ako. I called for my lovers, but they deceived me. Ito po, ang tinutukoy po dito ni Jeremiah ay yung pong mga kalyadong bansa ni King Zedekiah bago sila sakupin. Hindi sila tinulungan. Hindi sila tinulungan. I called for my lovers, pero they deceived me. Anong nangyari? My priests and my elders gave up the ghost in the city,
while they sought their meat to relieve their soul. During 1.5 years, or probably and also after the besiege, yung mga elders, yung mga priests, namamatay na lamang sa kalye. Habang hinahanap nila, naghahanap sila ng pagkain. Ito po yung nagpapakita, this verse 19, shows the severe famine. Severe famine na naranasan po nila. Yung mga priests at elders, namamatay na lamang sa kalye habang naghahanap sila ng tinapay o ng pagkain. In order just to prolong their lives, yung word na to relieve their souls, to relieve their soul, ang ibig sabihin doon, just to prolong their life for another day. Naghahanap sila ng pagkain upang ma-extend yung buhay nila just for another day. Pero what happened? They just died in the city. They gave up the ghost in the city. Verse 20, now dito po, tinawag na, hindi na, ang kausap na dito ang kausap na po dito ng unclean woman, ay hindi na po yung mga kaibigan, yung mga kaalyado, yung mga kapitbahay niyang bansa. Dito po, tinawag niya na ang Panginoon. Kinuha niya na yung attention ng Panginoon. Not only does that she capture the attention of all the people, but she also captures the attention of the Lord. Verse 20, behold, O Lord, tingnan mo, Panginoon, for I am in distress. My bowels are troubled, my heart is torn within me, for I have grievously rebelled, abroad the sword beribet, at home there is as death. Dito tinawag na, hindi lamang niya tinatawag yung atensyon ng lahat ng tao, tinawag niya na ang atensyon ng Diyos. Behold, O Lord, for I am distressed. Dito, ginusto ng babae ito, ng unclean woman na ito, na ang Diyos ay tingnan siya. Panginoon, tingnan mo naman ako. Just behold and consider what happened to me. For I am in distress. I am in distress. Dito ipinakita dito na while they are under siege of the Babylon, habang sila pinapalibutan ng Babylonia for 1.5 years, her bowels are troubled, meaning yung inner organs nila become red, and her heart is turned within me. Ito po yung nagpapakita, it indicates the severe internal pain na nararanasan nila. O yung bowels, yung mga internal organs nila, they become red. At yung aking puso, it turns within me. Yung mga word po na yun, ito po yung nag-indicates the most severe internal pain na nararanasan ng bawat tao nung time na yun. At dito, ipinakita din dito ni Jeremiah, bakit nila naranasan nila yun? Because she has grievously rebelled. Kaya namin ito naranasan, yung internal severe pain, dahil nag-rebelde kami sa Panginoon. Dito, pinakita din ni Jeremiah in verse 20, abroad, the sword beribet, at home, there is death. Imagine ninyo, isa ka sa tao na nasa Jerusalem, nung time na yun, 1.5 years. Sabi ni Jeremiah, kung kami tatakas, dahil wala kaming makain dito, espada ang papatay sa amin. Bakit espada? Dito ang Babylonian army. Pero kung hindi naman kami tatakas dito, at home, there's death. Anong choice namin? Kung mag-i-stay kami dito sa Jerusalem, wala kaming kakainin. Mamatay kami. Pero kung kami naman ay tatakas, upang sa mag-ibang bayan kami, probably pupunta kami ng Egypt, ang espada ng mga kalaban ang papatay sa amin. Anong choice nila? Yun ang sabi ni Jeremiah, abroad the sword beribet, at home there is death. There is death. And yan ang kinuha atensyon ni Jeremiah. Kinukuha ni Jeremiah ang atensyon ng Diyos. Behold, Lord, O Lord, behold, O Lord, for I am distressed. I am distressed. So dito, yung mga tao sa loob ay namamatay sila dahilan sa severe famine, taggutom. Pero kung pipilitin naman nilang tumakas para hindi sila mamatay sa gutom, sa loob, papatay naman sila ng mga kaaway nila. And in verse 21, anong naging reaksyon ng mga kaaway nila?
They have heard that I sigh, that I groan. There is none to comfort me. All my enemies have heard of my trouble. They are glad that thou hast done it. Thou wilt bring the day that thou hast called, and they shall be like unto me. Sabi dito ni Jeremiah, yung mga nation around her, nung napakinggan nila ang panaghoy ng Jerusalem, anong ginawa nila? Hindi nila sila tinulungan. Ano pa? Hindi lang sila hindi tinulungan. Yung mga kaaway nila na nakita at napakinggan ang kanilang trouble, they become glad that the Lord punish her. Buti nga Jerusalem, pinarusahan kayo ng Diyos nyo. They become glad. Yung mga kalyadong, yung mga kaaway nilang bansa, habang tinitingnan ang syudad ng Jerusalem, they become glad that the Lord punish her. That the Lord punish her. Now, in verse 21 and 22, now, gusto kong pansinin ninyo na during this stanza, si Jeremiah is concerned not only in their situation na nangyayari sa kanila sa loob ng Jerusalem, but Jeremiah is also concerned on how the nations around her treated her. Dito, gusto kong pansinin ninyo na hindi lamang nakapokus si Jeremiah sa nangyayari sa kanila, pero hinighlight din dito ni Jeremiah na hindi sila tinulungan ng mga bansang nasa paligid nila. That's why itong unclean woman ay nanalangin sa Diyos. Tingnan niyo po. This is very interesting. Verse 21 and 22. Yung huling bahagi ng verse 21 and 22. Verse 21, they have heard that I sigh, there's none to comfort me. Yung mga kaibigan naming bansa, kapitbahay naming bansa, napakinggan ang aming panaghoy, pero hindi nila kami kinomfort. All my enemies have heard of my trouble, and they are glad that thou hast done it. Now, this is the prayer of Jeremiah, and this is the prayer of the unclean woman of Jerusalem. Lord, thou will bring the day that thou hast called, and they shall be like unto me. Panginoon, darating din yung araw na yung itinakda at itong mga bansang nasa paligid namin, yung aming mga kaaway, ay mangyayari din sa kanila ang nangyari sa amin. Verse 22, Panginoon, Jeremiah is talking to Jehovah, let all their wickedness come before thee, and do unto them as thou hast done unto me, for all my transgression. For my sigh are many and my heart is pain. Sa tindi ng sakit at panaghoy na naranasan ng Jerusalem, at sa tindi ng pandalaya ng mga taong nasa paligid nila, yung mga bansa na nasa paligid nila, at kung paano sila tinatawanan ng kaaway nila ang panalangin ng Jerusalem, Panginoon, dumating nawa yung araw na itinakda mo din sa mga bansang ito, na matulad sa kanila ang nangyari sa amin. Yung kanilang mga kasalanan, Panginoon, nawa ito'y dumating sa harapan ninyo. Let all their wickedness, yung there na pronoun po ito, nagpapatungkol po ito sa mga enemies ng Jerusalem, including Babylon, at yung mga kaaway na kapitbahay niyang bansa. Sabi ni Jeremiah, let all their wickedness come before thee, O Lord. Nawa makita mo, Panginoon, yung kanila ding kasalanan. Panginoon, makita mo nawa ang kasalanan nila at gawin mo din ang ginawa mo sa akin sa mga bansang ito. That's because of the pain and sorrow. Yan ang prayer ni Jeremiah. Panginoon, yes, nagkasala kami, agree kami na nagkasala kami, pero yung mga kaaway namin, yung mga kapitbahay naming bansa, yung kasalanan din nila ay makita mo, Panginoon, at gawin mo din, Panginoon, ang ginawa mo sa amin. That's the prayer of Jeremiah. At ang question, sabi dito, the reason, tingnan niyo yung huling bahagi ng 22, ang dahilan kung bakit ito nanalangin ang Jerusalem ng gantong klaseng panalangin, yung huling bahagi ng verse 22, the reason is, for my sighs are many and my heart is pain. Yun ang naging motivation. Panginoon, sa tindi ng aming nararanasan, at hindi kami tinulungan ng mga bansang ito, parusahan mo din sila, Panginoon. Parusahan mo din sila, Panginoon. Now question, ito ba ay tunay ba
ang tinutukoy dito ni Jeremiah? Go over in Jeremiah 25. Jeremiah, who wrote the Lamentation, knows na yung judgment, yung the day na tinutukoy ni Jeremiah, the day na kaparusahan sa kanila, yung the day that thou was called, or the day that thou was appointed, na pinanalangin ni Jeremiah na magdumating din sa mga bansang ito ay nabanggit na ni Jeremiah in Jeremiah 25. Now, in Jeremiah 25, basahin po natin yung verse 8 to 11. Jeremiah 25, 8 to 11, ready? Read. Therefore, thus saith the Lord of hosts, because ye have not heard my voice, behold, I will send and take all the families of the north, saith the Lord, and Nebuchadnezzar, the king of Babylon, my servant, and will bring them against this land, and against the inhabitants thereof, and against all these nations round about, and will utterly destroy them, and make them astonished and unceasing and perpetual desolations. Moreover, I will take from them the voice of mirth, and the voice of gladness, the voice of the bridegroom, and the voice of the bride, the sound of the millstones, and the light of the candle. And this land shall be a desolation, and astonished, and this nation shall serve the king of Babylon. 70 years. Now, alam ni Jeremiah na yung Babylonian army, hindi lamang sila ang wawasakin, kundi yung ibang nasyon. At ito yung tinutukoy ni Jeremiah in Lamentation 1, Lord, dumating nawa yung araw na itinakda mo din sa mga bansang ito. Lord, alam namin na kayo nagsabi in Jeremiah 25 na ang Babylonian army ay wawasak sa amin, yan, nararanasan namin to. Pero Panginoon, itong mga bansang hindi kami tinulungan, gawin mo din ang nangyari sa amin. According sa Jeremiah 25 prophecy. Ano pa, in verse, tingnan nyo, in verse 12, basahin natin ng sabay-sabay. Verse 12, ready read. And it came to pass, when the 70 years are accomplished, that I will punish the king of Babylon, that nation, saith the Lord, for their iniquity in the land of Chaldeans, and will make it perpetual desolation. So yung judgment, not only to Jerusalem, not only to Israel, but also sa mga nation around her, nakita natin yan dun sa verse 8 to 11, pero dito, may judgment din ang Panginoon sa Babylon. Napansin niyo na after 70 years, ang Babylon din ay makakaranas ng desolation. History po, paano nangyari? Kailan nangyari yun? Nung ang Persian Empire po came into power, ganun din ang ginawa ng Persian Empire sa Babylonia. As a judgment ng Panginoon sa Babylonia. Ano pa? Tingnan nyo, in verse number 19 to 26. Ito po yung mga kaalyadong bansa ng Jerusalem na hindi tumulong sa kanila. Verse 19 to 26, ready, read. Pharaoh, king of Egypt, and his servants, and his princes, and all his people, and all the mingled people, and all the kings of the land of Uz, and all the king of the land of Philistines, and Ashkelon, and Shashar, and Ekron, and the remnant of Ashur, Edom, and Moab, the children of Ammon, and all the kings of Tyrus, and all the kings of Sidon, and the kings of the isles which are beyond the sea, Dedan, and Tema, and Baz, and all that are around whose corner, and all the kings of Arabia, and all the kings of mingled people that dwell on the desert, and all the kings of Zimri, and all the kings of Elam, and all the kings of the Medes, and all the kings of the north, far and near, one with another, and all the kingdoms of the world, which are upon the face of the earth, and the king of Shelah shall drink after them. Now, ito po ay nagpapatungkol sa judgment. Yung Jeremiah 25, nagpapatungkol po ito sa judgment of the nation na nabanggit dito. Alam ni Jeremiah to, dahil mas unang sinulat ni Jeremiah ang book of Jeremiah, kaya sa Lamentation, sabi ni Jeremiah, Lord, takda mo nawa yung araw na tinawag na, sabi doon ng verse, going back to Jeremiah, Lamentations 1:22, Thou will bring the day that Thou hast called. Panginoon,
Itong mga bansa na dapat tutulungan kami dito, pero I spread it forth my hands, but none to comfort me. Dahil doon, sabi ni Jeremiah, sabi nung unclean woman in the book of Lamentation, sabi niya dito, Lord, dalhin mo nawa ang araw na itinakda mo sa mga bansang ito. Ano yung araw na ito? Yun po yung Jeremiah 25 na ating binasa. Na ang Diyos po ay meron din itinakdang judgment not only sa Jerusalem, pero sa Egypt, sa Moab, sa Tyre, sa Arabia, and any other nation. At ito yung tinutukoy ni Jeremiah. Alam ni Jeremiah, habang nararanasan nila yung mga bagay na ito, alam ni Jeremiah, yung mga bansang ito, mararanasan din na ito. Kaya sabi ni Jeremiah, Lord, let all their wickedness come before thee, and do unto them as thou hast done unto me for all my transgression. Panginoon, alam mo na sinusuway din nila kayo. Panginoon, alam mo ang kanilang mga kasalanan din. Panginoon, alam mo ang kanilang karumihan din. Kaya gawin mo, Panginoon, ang ginawa mo sa akin. Referring to Jeremiah 25. Jeremiah 25. At yung request na yon, ang dahilan nun, this request is prompted by her groaning and fainting. Just imagine, dumating sa point, ang bansang Jerusalem, nananalangin sila sa Panginoon na, Panginoon, gawin mo din yung ginawa nila, gawin mo din yung ginawa mo sa akin sa mga tao ito. At dahilan yun sa kanilang naranasang kapighatian. So, that is the first stanza ng chapter 1. No, so makikita natin dito ang tatlong bagay, yung punishment ng Panginoon. Lahat pala ng bagay na yun, ang Diyos ang kumikilos upang parusahan ang Jerusalem. Hinayalad dito ni Jeremiah ang misery, ang sorrow at pain na naranasan nila during the besiege. So, dito anong application makikita natin? Now, yan po ang interpretation ng chapter 1. Yan po ang nasa isip ni Jeremiah when he wrote the book of Lamentations chapter 1. Now, anong application natin to sa ating panahon bilang mga mananampalataya? Unang application natin makikita natin dito, Kristiyano, ang kasalanan ay laging magre-resulta ng kapighatian at kalungkutan. It is all the time. Ang kasalanan ay laging magre-resulta sa misery and sorrow. At yan ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Kung halimbawa ako, Kristiyano na ako, of course, kapag ka ang tao hindi Kristiyano at gumagawa ng kasalanan, walang pakialam po ang Panginoon. According sa salita ng Panginoon, Hebrews chapter 12, kung hindi anak ng Diyos ang isang tao, hindi niya ito papaluin. Bakit? Bakit niya asikasuhin yung taong hindi niya anak? Pero kung isang tao ay anak ng Diyos, meaning ikaw ay Kristiyano, you are saved, at ikaw ay mananampalataya na, at kung ikaw Kristiyano ay gagawa ng kasalanan. Anong ibig sabihin ng kasalanan? Ito yung kasalanan na habitual sin, na purposely mong gagawin continually, na kahit papaalalahanan ka ng Panginoon pero gagawin pa rin yung kasalanan, dadating ang point na makikita mo na ang kasalanan ay magre-resulta ng kalungkutan at kapighatian. That's the truth. Now, ang question, Brother RJ, kailangan ko pa bang gawin ang kasalanan upang mapatunayan ko yung katotohanan na yan? Hindi po. Tingnan mo lamang ang nangyari sa Jerusalem at makikita mo na ang kasalanan ko pala ay magre-resulta ng kalungkutan at misery. If you are saved and you are in sin, kung ikaw ay Kristiyano at ikaw ay nasa kasalanan, I tell you, misery and sorrow is coming. Misery and sorrow is coming. How did you say that, Brother RJ? Just look at Jerusalem. What happened to her? Why? Because the Lord is righteous. And of course, kung hindi ka namang Kristiyano, given na yun, hindi ka iniintindi ng Panginoon. Brother RJ, bakit ako? Ako ay nagiinom, ako ay nagsusugal, ako ay naninigarilyo, parang wala namang nangyayari sa akin. It's because you are a bastard. You're not saved. You're not regenerate. Pero kung ikaw ay Kristiyano, I'm talking about the Christian. If you're saved right now, misery and sorrow come after sin.
Anong kailangan natin gawin kung ikaw ay may kasalanan na ayaw mong talikuran at ayaw mong pagsisihan Kristiyano? Kailangan mo itong talikuran at pagsisihan. Pangalawang katotohanan na makikita natin dito, ang yoke of our transgression is heavy. Hindi lamang merong kalungkutan at kapighatian ng kasalanan, ang kasalanan din ay merong kabigatan. Kabigatan. Na kaya mo, halimbawa, in application, ako ay Kristiyano na, pero secretly, ako ay naninigarilyo. Pag church, Sunday, okay, sa church ako. Pero kapag ka Monday, inom muna ako. Tagay ako, sigarilyo ako, Kristiyano na ako. And then dumating ang punto na ako ay kasakit. And that's one of illustration. Pwede ba ako magreklamo sa Panginoon? Panginoon, bakit naman ako merong lung cancer? Bakit naman ako may sakit sa baga? Pwede ba ako magreklamo sa Panginoon? No. Ang yoke or burden ng kasalanan ay laging mabigat. Brother RJ, pwede ko bang itry kung tunay bang mabigat? Huwag mo nang itry. You are full if you do that. Sabihin mo, Brother RJ, sige, testingin ko lang. Baka naman, hindi naman tunay siguro ang sinasabi mo. You're a foolish person. Because why? You already see it in the book of Lamentation and you didn't apply it in your life. You're a fool person. Pero kung ikaw ay Kristiyanong pantas, nakita mo, wait, bakit ko gagawin yung kasalanan ito? Bakit ako magpapatuloy sa kasalanan ito? Kung ang nasa likod nito ay kalungkutan, pighatian, at kabigatan. You are a wise Christian. And that's the challenge na makikita natin dito. Na bilang mga mananampalataya, makita natin na ang Diyos ay makatarungan. Ibig sabihin nun, ang Diyos ay hindi niya papalagpasin kung meron tayong kasalanan. Sa gitna ng lahat na nangyayari nito sa Jerusalem, pinapakita dito ng Diyos na Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay mapagmahal. Na hindi niya, sabi ng Bible, kung ang tatay ay hindi ididisiplina ang anak kung siya ay nagkakasala, hindi niya mahal. Pero dahil mahal ng Diyos ang kanyang mga anak, mahal ng Diyos ang bansang Israel, pinaranas ng Diyos sa bansang Israel at ipaparanas ng Diyos sa kanyang mga anak ang kaparusahan if we are in sin. So that's the application na makita natin. Na bilang mga Kristiyano, you need to be careful in sin, doing sin. Ang kasalanan, lagi siyang magre-resulta ng kapighatian. Don't try it. Just look at Jerusalem. Lagi yan. Tayo pong lahat ay manalangin. Manaming Diyos, salamat sa inyo pong salita. Salamat, Ama, sa Book of Lamentation ay pinapakita niyo ang katotohanan. Ang kasalanan ay seryoso. Ang kasalanan ay magre-resulta ng kalungkutan, magre-resulta ng kapighatian. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. We pray, Ama, tulungan niyo kami bilang mga Kristiyano na mag-repent kung kami, Panginoon, ay nasa kasalanan. Tulungan niyo kami, Ama, na patuloy na mamuhay sa kalooban po ninyo. In Jesus' name we pray. Amen. Magkaroon lang tayo ng 2 to 3 minutes. As a response po ng ating message, we will just have 2 minutes